Samahan niyo kami ni Pat na mag-North Luzon Loop. Ito na yata yung pinakamahaba naming ride so far. Let's go! Day 1, ride out namin 4:45 AM from Manila. Late na kasi kakaalis lang ni Bagyong Nando. Pagkatapos ng 3 oras, first stopover na namin sa Nueva Ecija para mag-almusal at mag-CR. Second, full tank, Pangasinan. First full tank, day 0. Pagkatapos ng 5 oras, masakit na yung puwet namin pero nasa La Union na kami at iba na yung 7-Eleven nila. Dito na din pala kami sa 7-Eleven nag-lunch kasi pag hindi pala peak season, ordinaryong barangay lang to sa La Union, sarado yung mga kilalang kainan. And just like that, balik na ulit kami sa pagmumotor. Ilocos Sur, pangatlong full tank. And this is your sign mag-travel sa next anniversary nyo. At iyan, nag-practice na nga pang TikTok. Finally, nandito na kami sa vegan at di namin pinalampas si Dry ang kanilang Ilocos Empanada. Yung serving nila ang laki, mabubusog ka talaga. Sa night 1, dito kami nagstay sa Danny Kaela Transient House na nakita lang namin sa Facebook at 2 minutes away sila from Calle Crisologo. After 12 hours. Saan mas? 4:45. 5:45. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 3:45. It's 11 hours. Wow, 11 hours. Estimated kasi is 12 hours. We're here in vegan. Day 1. Day 1 pa lang po. For reference, ito yung naging ruta namin sa day 1. Sabi ko si Pat mag-voice over nito kasi hindi ko alam yung sasabihin. Siya din naman din nag-edit nito, ayaw niya pa. But ito ang mga naging daanan namin. This is all 11 hours of ride. And boom, tingnan yung layo na. Good morning, vegan. Sa day 2, inagahan namin yung gising para makapaglakad-lakad sa Calle Crisologo bago kami umalis. Super worth it kasi wala masyadong tao. Ano, wala sa lunete. Day 2, breakfast. Arroz caldo. After nga mag-breakfast, bumalik na kami sa transient para magligpit ng gamit at mag-ready sa aming next ride. At ride out na ulit na para bang uubusin namin yung kalsada. Pero super grateful kami na day 2 at maganda pa rin yung weather kahit sabi uulan daw. Umulan kahapon pero gabi na siya. Di safe kami nakarating. So hopefully, all throughout this trip, maganda yung weather at maging safe kami. And finally, we made it to Ilocos Norte. Dito kami maraming naging stops along the way. Una na dito ang Poway Church, nakaka-mesmerize kasi ang laki niya talaga sa personal. Second is the Malacanang of the North. Let's leave it there. At ang tatlo ay ang Sinking Bell Tower. I wish we had the time makita kung ano yung nasa loob. How it looks like. And last is ang Bangi Windmills. Hindi na namin nababa si BMAX dito kasi gutom na kami. Lunch at magbubukusan kami matutulog mamaya. Ilang hours pa tayo papalit. Sabi ba? At from Bangi Windmills, 1 oras na lang kaming magmomotor papuntang Pagudpud kung saan kami magsistay sa Saud Beach.
At syempre, mandatory pictures ng mga arko na hindi pa namin napupuntahan. Sa day 2, dito kami nagstay sa Palm Grove Holiday Complex Hotel na nakita lang din namin sa Agoda at long quick room tour namin. Nice. We have vanity mirror, aircon, malamig. May TV din. Maganda is madaming storage. And then CR is nice, may cold and hot shower. Para sa akin kasi ginawin ako. 900 talaga siya, but after tax, ayun, 1,100. Worth it na din. And of course, hindi namin pinalagpas ang beach ng Pagudpod kahit na paulan-ulan at kahit na kami lang din ng tao dito ng mga oras na to. This North Luzon loop will not be possible kung hindi kami umabot ng 7 years. Eme? Art ba yan? Wow! Love! Yung paa ko puro ano na, buhangin ang sakit. Ha? Walang puno na ng buhangin. Don't mind the buhangin. Ayun yung kumakain sa amin na ayun. Island boy! Island boy! Ayun pa. Ayan! So, ibig sabihin, sir, safe mag-surf. Safe pala mag-swimming. Wala na ulan. Yes! Bebe, dito ka. Maganda yung light. Oh. Swimming na para bang inatila na naman namin ng gag. Kasi may bagay. Lalim na po ito. Mga kasama namin dito, mga lokal lang dito. Oh, There's no other tourists around here, no? kaya, Woo! Dapat! mag-surf. Dito ka na. Ayun, kita yung surf. Dito ka para. Kita nyo, oh. Siya yung refresh mo. Ang alin? Oo nga. Kaya, ganun-ganun. Uy, meron na din sa malayo. Oh. Ito din namin dito yung mga windmill. Part na ito. Let me show you. Hindi na kami nag-expect na magpapakita pa si Haring Araw sa amin kasi sobrang ulap kanina dahil sa paulan-ulan. But hey, I guess it's meant to be. And thank you so much, Universe, kasi pinakita mo sa amin yung magandang sunset ng Pagudpod. For dinner, dito na kami nagpaluto sa hotel na pinagstayan namin. Yes, pricey siya, but since kakabagyo lang dito, wala na masyadong bukas na kainan, kaya wala na kaming choice. Gaya ng pagka-solo namin sa beach, kami lang din halos ang guest dito sa hotel ngayong araw. So chill lang kami at dito natatapos ang ating day 2. From Bigan, yung dapat 3 oras lang namin na biyahe ay nabot ng almost 5 hours dahil sa dami naming stopover sa Corimao, Paway, Lawag at Bangi Windmills. Sobrang haba ng kalsada dito, nakakantok din dahil sobrang init at mananawa ka sa kapigan at hotel mo. Kung mahilig ka mag-top speed, pwede ka sa kalsadang ito. Good morning, day 3, and itong nabook namin comes with free breakfast, so I think medyo nakatipid kami sa part na to. At day 3, sinubok na nga kami ng panahon, umulan na ng malakas, at dahil paakit kami ng bundok, nakikita mo na yung mga landslide prone areas na nakakatakot kasi katabi mo lang yung bundok. At lagi ako nakatingin sa taas ng mga time na to dahil
Tinitingnan ko baka biglang may gumuho na lupa, you know. Like, nakaka-anxiety siya. And sa mga time na to, medyo hesitant na kami ni Pat kasi hindi namin alam kung ano yung mga magiging itsura nung kalsada na dadaanan namin next dito. Pero since malayo na yung narating namin, we said our prayers and we just kept going. After all that, nakarating na kami sa Patapat Viaduct. Hindi na kami nag-stop para mag-take ng pictures kasi sobrang lakas pa rin ng ulan nung time na to. So, enjoy na lang namin yung moment na at least nandito kami. Sinalubong na namin ng ulan, araw ulit. Ang dami nangyari sa ride na to, wala pang tanghalian. Pagdating namin sa pangalawa naming destination, which is ang Lusok Cave, biglang nagpakita si Haring Araw at sobrang grateful namin because everything always works out for us. Second time na namin ni Pat papasok sa cave, pero ito yung first time na may mga paniki sa loob. Buhaya, wala. Sa tagal ko na dito sa pwede ko na dito. Kudos din pala sa tour guide namin kasi hindi lang siya sobrang informative sa history ng cave, sobrang galing din niya mag-take ng pictures and videos. May kita niyo. Pero kahit ganito yung katawan nito, kahit siya dito mayaman, sumunod sa uso, ribanded ko yung buhok niya pababa na kumang. Ayun pala. Pero ano po pala ma'am, kaya rin po pala natin tinawag na Lusog Cave dahil pala dito. Lusog kasi ito pala yung Ilocano term po namin yun ma'am. Another word sa Ilocano, abot sa Tagalog, butas na po siya. Kumbaga sir, butas na cave po yun, yung Lusog Cave. Bale, ito yung pinakamalalim po pala ma'am, may more than 30 feet na po dito. Pero ma'am, hindi lang talaga ang tubig ang pinakamalalim po dito ma'am. Kung ang pinakamalalim po talaga dito yung pagmamahal po sa inyo. Yun. At saka nandito din po pala yung mga lagat palito natin. Pagkatapos sa Lusok Cave, nag-lunch na kami dito sa Apayao at naghanap kung saan kami magsistay tonight. At isang sign na nakapag North Luzon Loop ka kapag umabot ka na sa arko ng Apari. After like 9 to 8 hours na pagmumotor, touchdown na kami dito sa Tugigaraw. Malis kami ng 9 na sa Pagudpud. And now it is 6 p.m. Pagod na bossing ko. Charge na muna kami at maghahanap ng kakainan for dinner. Is our room 104. Binook ko lang siya sa Agoda. Deluxe lang siya, may TV. 2 single beds. So, magkaiwalay ko matutulog. And very malaki. May salamin. CR, di ko pa nakikita, but oh, dito siya. CR, very nice. May heater, which is my favorite. May tissue. Wala silang towels. Oh, meron palang towel doon. Complimentary drinks. May mainit na tubig. Painitan pala. And towels. Di na naman namin magagamit. Oh, I like meron silang sleepers. Dahil ginawin ako sa paa. And that's all. This is for 1,200 after tax. Nandito kami sa J-Rans Pansiteria para itry ang kanilang pansit batil pato. Sobrang sulit ng 200 namin dahil busog na busog kami dito. Dahil siya mga nag-crave yan. Sit pati yung pato. Grabing pansit to. Daming toppings.
Okay lang mag-iangat. Okay. Hindi ko lang para lang. Diba sa akin? Super. Day 3, dumaan kami sa Patapat Viaduct. Ito yung pinakapangarap ko mapuntahan bilang isang rider. Siyempre, nag-side trip kami sa Luna Apayao para masaksihan ang Lusok Cave. Tapos, hindi namin pinalagpas yung iconic na arko ng Apari. Nag-tiktok lang kami doon, nag-picture, sabay bounce na agad papuntang Tuguegarao City. Day 4 and we're all smiles kasi nakikita nyo ba yan? Sobrang araw na ulit. And makakapunta pa kami sa aming first destination bago umalis ng Tuguegarao, which is sa Calao Cave dito sa Cagayan Valley. After namin mag-register, sinimulan na namin ang 180 steps na pag-akyat na wala pang almusal kundi kape. Pero sulit naman dahil may kita mo yung Cagayan River sa gilid mo habang umaakyat, which is the longest river in the Philippines. Tumutulan. Okay, so yun nga po pala yung second chamber po natin, yung simbahan. So, ang second chamber nga po pala, ang tawag po dyan, Divine and Highest Room. So, kaya tinawag po yung Divine Room kasi noon, in every first Saturday of the month po, may nagmamas po dyan. And tulad na sinabi ko kanina, 4 couples na rin po yung kinasal po dyan. Guys, nakikita niyo ba kami, guys? Ma-adjust ko pa ba ito sa tickets? Oh, yun. Makikita nyo dito, sobrang dilim sa loob, but our tour guide did not disappoint. Tingnan nyo naman, hindi na kailangan ni-edit ng mga pictures na to, at dahil to sa kanilang pangmalakasang flashlight. One thing I learned, trust your tour guides. They know their stuff. After mag-cave, sabi ni Pat, kailangan na din namin magpa-change oil at buti may nadaanan kaming motor shop pabalik sa Transient na may bakery sa tabi kaya nag-almusal na din kami doon. Ha? Okay lang. Gusto mo na ba magkanin? Pagbalik namin sa Transient, mabilis ang ligpit, linis at asikaso na ulit. And we're back on the road. Lunch, mga pinasal, tabo. Dadaan ka sa pagkain. Dito na kami nag-lunch sa Kalinga dahil eto na lang ang huling bayan na nakikita namin sa maps na pwede kami mag-stop over. Since aakyat na kami ng Mountain Province, 6 hours ang estimated na babaybayin namin. At wala masyado kaming bayan na nakikita kung saan kami pwede mag-lunch. Sa start ng ride, dumaan kami sa Dalimuno Half Tunnel na dati nakita ko lang sa isang documentary na pinanood namin ng kapatid ko. At maa-amaze kasi this is all nature's work. Ganito kaganda at ganito katibay. Nagsimula na ang pagtahak namin ng Mountain Province at kitang-kita pa rin ang mga lugar na nagka-landslide dahil sa dumaan na bagyo. Tapos yung mga kalsada, lalo yung mga kurbada, wala silang harang na bakal sa edge. Kaya kapag nadulas ka, magiging kwento ka talaga. So, kailangan ng doble ingat namin dito sa pagmumotor. Sobrang grateful din namin dahil napakaganda ng weather ngayong araw sa pagdaan namin dito. Kasi imagine na lang kung ganito pala yung magiging daanan namin tapos ang lakas ng ulan, wala. Saan mo na lang siya dalahin? Hindi namin alam kung paano babalik kasi sobrang layo na. Kaya sobrang swerte pa rin namin ngayon. Dahil madalas sa loob ng ilang oras ay wala kaming kasabay magmotor at sobrang kala mong magkakamukha yung mga bundok, minsan napapatanong kami sa isa't isa na parang dumaan na tayo dito. Sabayan mo pa na walang signal, kaya kahit nakasave yung ruta sa phone namin, hindi siya nababawasan ng kilometers. Medyo inanim kami ng mga bundok sa mga oras na to, but the view is priceless. 2 hours in, which felt like forever kasi when we say 2 hours, hindi siya katulad ng 2 hours Cavite from Manila na 32 kilometers. 2 hours siya as in 120 kilometers. At hindi siya magiging adventure kung hindi kami kakabahan dahil napansin ni Pat na 3 bars na lang yung gas namin at 4 hours away kami sa pinakamalapit na gas station.
Kaya nung mga time na to, kahit ang sarap enjoyin ng view, ang daming what ifs like baka mas stranded kami sa gitna ng kawalan. Buti na lang yung sumunod na bayan na dinaanan namin ay nagbebenta ng gas per liter. Kaya kahit 70 pesos isang litro, bumili na kami ng 5 para safe. Dumaan kami sa turning point paakyat sa Buscalan Village at nagpicture lang dahil hindi na kaya ng oras. Hope to see you next time, Apo Wangon. Dito namin truly naramdaman yung phrase na there's a big world out there. Kasi what do you mean na ganito lang ako kaliit compared sa ganito kalaking North Luzon, tapos nag-overthink tayo sa maliliit na bagay. This trip changes our perspective on how we see life moving forward. And I'm glad we are experiencing this together. Time check, 5:00 na ng hapon. Nasa bundok pa rin kami at nagsisimula na mag-fog na umaabot sa point na halos hindi na namin makita kung may kasalubong ba kami or kurbada ba siya. And not to be OA, pero nafe-feel na namin yung isolation. Kaya we find comfort kapag napapadaan kami sa mga gantong barangay kasi it reminds us na, okay, may mga tao pa dito. Maybe it's just part of traveling. This is where Thanos resurrected. Yung mga moment na dati sa libro ko lang nakikita nung elementary, ngayon napupuntahan ko na. Makita nyo, inabot na kami ng dilim dahil hindi sila nagbibiro nung tinawag nila tong mountain province. Dahil paanong almost 6 hours na kami nagmomotor at parang pataas pa rin kami ng pataas. Noong mga oras na to, namimiss ko na yung kapatagan. Time check, 8 p.m. Dinner na kami dito sa Nueva Vizcaya. Bambang. Ito na yung pinaka-late today kasi Welcome na ulit. yeah. Mas kami ngayon, maximum tolerance. Para bukas, may green na lang daw kami. Balakbak namin na. Mountain province Tagal Dito na namin tatapusin ang day 4. Sa Red Doors kami nagstay sa Nueva Ecija. Mga 11 na din kami nakarating doon, kaya bagsak na talaga. Day 4. Shoutout nga pala sa tropa ko na nang budol sa akin mag-North Loop. Dahil ayun, nakapag-North Loop na rin ako. Noong una, hindi talaga ako naniniwala sa mga kwento niya tungkol sa experience niya sa Mountain Province. Pero ngayon ako mismo ang nakaranas, grabe. Iba pala talaga. Mountain Province hits different. It gives you this strange mix of fear and excitement. Fear na baka hindi namin kayanin yung ride o baka ma-stuck kami sa gitna ng kawalan. Pero excitement rin. Kasi bawat pahon, bawat liko, bawat tanaw ng bundok, randam mong isa na namang milestone to bilang rider. Dadaan pa sana kami sa New Ice Point, pero feeling ko sobrang gagabihin na kami papuntang Nueva Ecija. Pero kahit hindi na namin nadaanan yung Ice Point, sulit pa rin ang lahat. Sobrang pinakakamo kami Mountain Province. Sa ganda mong taglay, talamig ng hangin, at sa pakiramdam na kahit gaano kahirap, panalo yung journey. Day 5, and I can't believe I'm saying this, pero finally, uwian na. And this whole week of journey, isa lang ang masasabi ko is you had to be there. Kasi ang hirap ikwento ng experience na to if you're not there to witness kabahan sa daan, or ma-amaze sa view, or matulala sa ganda ng Pilipinas. Iisipin mo paliw kami or ang OA namin. So, you had to be there para magets.